Guys, nakikita na ng kanilang mga fans ang tumataas na kumpiyansa ng Barangay Ginebra papasok sa playoffs. Pinataob ng Gin Kings ang Northport sa kanilang laro kagabi at lumapit pa sila ng isang hakbang patungo sa pinakaaasam na top 4 finish. Medyo natahimik din ang mga Ginebra fans na nagsasabing dapat nang palitan si Tony Bishop bilang replacement import ni Justin Brownlee. Napakaganda ng performance ni Bishop kagabi dahil isa siya sa bumitbit sa Gin Kings para pataubin ang Batang Pierre. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, nagpapatuloy ang gumagandang laro ng Barangay Ginebra at kagabi, iminarka ng Gin Kings ang kanilang pampitong panalo upang panatilihing buhay ang pag-asang makapasok sa top 4. Ngayon ay 7 wins, 3 losses ang kartada ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Medyo kabado pa ang mga fans ng Ginebra sa unang 3 quarters dahil nagpapalitan lang sa trangko ang magkabilang kupunan. Maganda rin ang opensa ng Batang Pierre sa pangunguna ng dating Ginebra player na si Arvin Tolentino. Nag-top score para sa kanyang team ang former FEU Tamaraw standout sa kanyang 27 points. Ayaw ding magpatalo ni Binky Joyce na desididong dalhin ang kanyang team sa top 4. Ngunit sa huli ng ibabaw ang poise ng Ginebra na sanay na sa ganitong gipitang sitwasyon. Ang 1-2 punch ni na Tony Bishop at Jamie Malonzo ang nagpasimula ng mini run sa pagpasok ng 4th frame upang makagawa ng separation. Sa magandang pagtitimo ni Scotty Thompson, dahan-dahang tinibag ng Gin Kings ang depensa ng Batang Pierre. Nag-contribute si Tony Bishop ng 26 points, 11 boards, and 5 steals. Hindi alam ng marami, may iniindang injury si Bishop. Namamaga ang kanyang tuhod mula sa injuring nakuha niya mula sa team practice. Pero sa kabila nito, naglaro pa rin ang Ginebra import upang siguruhin na hindi sila masisingitan ng Batang Pierre. Sa panalong ito'y may tig 16 points sina Jamie Malonzo at Christian Standhardinger. 15 points naman si Japit Aguilar, 13 points si Ahan Misi at 10 points si Stanley Pringle. Samantalang ang former MVP na si Scotty Thompson ay may 7 points, 7 boards and 10 assists. Napakaganda ng ball movement ng Barangay Ginebra, making extra passes para sa mga libreng tira. Sabi ng dalawang nakatabi natin sa panonood ng laban, heto na naman daw ang team ng Ginebra na nagpipik ang laro pagpasok sa playoffs. Kapag ang Ginebra daw ay naghahabol ng spot sa team standings, dito raw lumalabas ang tunay na bangis ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Sa ganitong laruan daw ng Gin Kings, kahit daw hindi sila makakuha ng twice to beat protection, ay magiging mapanganib na kalaban ng kahit sinong team ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Mabuti na rin kung magkakaroon ng twice to beat advantage. Puro mahuhusay na team na ang nasa top 4, kaya napaka-importante ang makapag-secure ng incentives. Sa unang laro kagabi ay nanalo rin ang SMB na ngayon ay may katulad na kartada ng Ginebra, 7 wins and 3 losses. Nasa ibabaw ang Phoenix at Meralco with 7-2 records, Magnolia with 9-2. Sure na ang hot shot sa twice to beat bonus. Sa isa nating video content 3 days ago, sinabi natin na since assured na ang Magnolia sa twice to beat bonus, ay pwede nilang ilaglag ang kanilang huling laban upang lalong magkabuhol-buhol sa ibaba ang 4 na team na mag-aagawan sa 3 slots para sa top 4. Natalo nga ang Magnolia sa huli nilang laro laban sa Meralco, kaya naging 7-2 ang Bolts. Nasa pangalawang pwesto ngayon ang tropa ni Coach Luigi Trillo. Kung nanalo sana ang Magnolia sa larong iyon, magiging 6-3 sana ang Bolts. Sumakto ang ating prediksyon na pwedeng magpatalo o matalo ang hot shots upang magkaroon ng karambola sa 3 pang gustong pumasok sa top 4. Sa sitwasyong ito, sa tingin ko'y naging pinaka-apektado ang Barangay Ginebra dahil tinalo sila ng Phoenix at SMB. Sa pantay na kartada sa standings, gagamitin ang win over the other rule. Pero tinalo rin naman ng Gin Kings ang Meralco Bolts.
Kaya marami pa ang posibleng mangyari. Depende yan sa magiging resulta ng ilang larong natitira. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Esen Arsenas, Rodante Sabida, George Batung, Love Plus One, Veronica Malikdi, Juan Surliege, Papa Kiko, Erwin Santiago, Rose Mahinay, at si Colo Garcia. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.